Magpapatuloy tayo, mga kapatid. Itong session na ito ay growing in the Spirit. Kasi kahapon, naranasan natin yung bautismo ng Espiritu Santo, ngunit sabi nga natin, nag-umpisa pa lang, pang-umpisa pa lang yun. At yung relasyon natin sa Panginoon, kailangan lumalim ng lumalim. Kaya gusto natin tignan, ano ba yung mga makakatulong sa atin para palalimin, para palaguin, para pairalin ang ating bagong buhay sa Espiritu Santo. Si Lord naman, tinutulungan niya tayo eh. Binibigay niya kung ano ang magagamit natin, alam niya na makabubuti sa atin, binibigay niya para nga lumago yung ating pananampalataya. And basically, limang bagay yung binibigay niya sa atin. Unang-una, pagdarasal. Pangalawa, pag-aaral. Pangatlo, paglilingkod. Pang-apat, yung ating pagtitipon-tipon bilang mga Kristiyano. At panglima, ang sakramento. Maipipicture natin to na will. Will. Lalong-lalo na yung karitela. Na meron pa tayong nakikita niya, sa Binondo. So, yung outer ring, yun yung buhay Kristiyano. Yun yung tumatama sa lupa. Yun yung nadudumihan. Yun yung napupudpod. No? So, yun yung buhay Kristiyano, representing daily Christian life. Yung nasa gitna, yung hub, yun si Kristo. Yun yung humahawak, no? Nung buong wheel. At yung power, no, na pinaiikot yung gulong ay galing doon sa hub na yun. It holds the wheel together and it gives power. So yan yung Panginoong Jesucristo na nasa sentro ng ating buhay. At yung kapangyarihan ay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon yung spokes, 5 spokes, yan yung 5 pamamaraan, no? Para yung kapangyarihan ng Espiritu Santo at yung direksyon ng Diyos na nanggagaling sa gitna, sa hub, ay pumunta dun sa outer rim. So, yung spokes na yon, yung 5 spokes na yon, ay yung pamamaraan na ang buhay natin, the outer rim, ay nakakontak kay Kristo. And at the same time, palabas naman, yung kapangyarihan ng Espiritu Santo ay mapasok sa ating mga buhay. Isa-isahin natin itong means to growth na ito. Unang-una, yung pagdarasal. Yung pagdarasal, very basic. Primary yan. Kailangan natin. Bakit? Kasi relasyon na ito sa isang tao. Tao na Diyos, no? Pero relasyon to. Tayo ba, maaari tayo magkaroon ng relasyon na hindi mag-uusap, hindi magsasama, hindi mag-aaksaya ng panahon, kapiling ng isa't isa. Hindi pwede eh. So, ganun din sa Diyos. And the way we do that is through prayer. Yung oras na ibinibigay natin, nakaalay lang sa Kanya, na tayo ay nag-uusap doon para ma-develop yung ating relationship. Now, yung successful prayer life, may 3 importanteng prinsipyo. 3. Unang-una, kailangan tapat, faithful. Ang pagdarasal natin, kailangan everyday. We have to faithfully have yung prayer time sa Panginoon araw-araw. At alam naman nyo, maraming nangyayari sa ating buhay, abala tayo sa maraming bagay. Kaya nga, kailangan titignan rin natin yung practical details of yung prayer time. So, nag-decide tayo, araw-araw, magdadasal ako. So, paano natin gagawin yun? Ano yung practical details? Kailan, first of all? Well, daily nga, no? Pero ibig sabihin, mag-decide tayo ng specific time of the day. Pagkagising ko, alas 6:30, wala akong time, so pag nasa work ako, merong chapel na malapit, so 12:30 after a quick lunch.
Or pag uwi ko na lang, pagtapos ng araw, 9:30 bago ako matulog. Pero kaya mabuti yung desisyonan natin para maprotektahan natin. Kasi kung hindi, sasabihin natin, magdadasal ako pag may oras, ay nako, tapos na ang araw, hindi ka nakapagdasal. So kailangan protektahan at alam natin, hindi, prayer time ko ito kasi kaya hindi ko lalagyan ng activity o kung kailangan umuwi na ako, shorten ko yung lunch ko. So para maprotektahan. Ngayon, saan tayo magdarasal? Well, ito sabi ni Jesus in Matthew 6 verse 6. When you pray, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. Ang sabi ng ibang translation, go to your closet. So, ibig sabihin, maghanap ka ng lugar na hindi ka maabala. Hindi pwedeng ang prayer time ko habang pinapantay ko yung mga bata, nagtatakbo sila diyan, nandito ako sa sofa, hindi ka makapagdasal, madidistract ka. No? Mahirap rin kung, pag naghihintay ako ng jeepney, no? Kung minsan, bago ako makasakay, may 10 minutes, so doon, habang naghihintay ako, mahirap rin yun. Masyadong maingay, maraming distraction. Umanap ka ng lugar na kayo lang ni Lord, tahimik, hindi ka madidistract. Kung malaki-laki yung bahay, siguro madali naman makahanap ng lugar doon. Kung hindi naman, kung malapit yung simbahan, pwede rin doon. No? Basta yun ang go to your inner room. Hanapin mo yung lugar na hindi kayo maaabala ni Lord. Gano'ng katagal ako magdadasal? Well, iba-iba siyempre yan. Yung iba naman pwedeng napakahaba pero wala rin nangyayari masyado kasi hingi na lang sila sa Panginoon. No? At yun nga, pag may problema lang, magdadasal. Pag wala na, hindi na magdadasal. Yung iba naman, dahil talagang close na sila ni Lord, kahit na 1 minuto, 2 minuto, punong-puno yun. Ano? Para bang yung long-lost friends na talagang intimate sila. So, nung kita sila ulit, kahit na bahagya lang, sandali lang sila. Kahit na siguro konti lang yung salita, pero yung pagsasama nila ulit, ayun, na-rekindle, talagang na-reinforce na sila'y malapit talaga. Pero sa karamihan, yung nag-uumpisa pa lang, siguro umpisa ng 5 to 10 minutes. Kasi yung pag nag-uumpisa pa lang, pag hindi ka sanay, mahirap rin yan no? Ako nga, nung unang natutong magdasal, so, 15 minutes ang target. So, yun, nakaupo ako, nakapikit, Tapos parang, ang tagal-tagal na. So, nung binuksan ko ng mata ko, tinignan ko, wala pang 5 minutes. So, di ba? So, but anyway, kung ano yung komportable ka. Pero, the more we can give to the Lord, the better. Kasi, Diyos na yan Binigyan ka nga ng pribileyo tinuturuan ka nga Inihipo nga yung buhay mo no? So, let's start 5 to 10 minutes and then build up on that. O paano yung pagdadasal? Well, kung hindi nga tayo sanay, kasi yung pagdadasal, personal relationship naman yan So, pag nakita nga kayo ng kaibigan nyo, pwedeng kwentuhan lang kayo, pwedeng sharing kayo, pwedeng may mas seryosong pinag-uusapan kayo, ano ba opinion nyo dito sa passage sa Bible, di ba? Pero kung hindi tayo sanay, nag-uumpisa pa lang tayo, dinire-recommend namin para madaling tandaan, ACTS. A-C-T-S. So, A, adoration. Sambahin muna natin ang Panginoon. Kahit bagya lang, pinupuri ka namin Panginoon. Tapos C, contrition. Lord, patawad. Kasi alam naman yun, nagkasala na naman ako. Yung buhay ko, hindi masyadong ganun kaayos. T, thanksgiving. Salamat, Panginoon. Sa, kung ano man, sa buhay, sa good health, sa pagkain, o may nagawa si Lord na pasasalamatan natin. And then S, supplication. Ito naman yung aking pangangailangan. Lord, tulungan mo naman ako. So, para madali lang matandaan, pwedeng acts. Yung iba, gumagamit ng prayer guide. Maraming magandang prayer guide na available sa atin. God's Word Today, The Word Among Us, Our Daily Bread. So, nandun yung reading, tapos may commentary kadalasan. And then, that leads us. After that, okay, tayo na. However we are led by the Lord.
So, ito yung pwedeng pang-umpisa natin. Pangalawa, the second principle, yung pagdarasal natin must be led by the Holy Spirit. So, okay yung nakaschedule kasi pinoprotektahan mo, or nasa S kagad ako, supplication kagad, okay naman, naintindihan ng Panginoon yun eh. Or, wow, what a wonderful day, what a great day, kahapon, ang ganda nang nangyari. So, nasa A ka, hindi ka na umalis sa A. The whole time, 30 minutes, talagang nandun ka lang sa presensya ng Panginoon, pumupuri lang sa Kanya. Wala na yung CTS. Technique lang naman kasi yun eh. So, be led by the Holy Spirit. Kung paghalu-haluin mo yung acts, gusto mo gawing cats. Ala ka na. So, led by the Holy Spirit. And then, pangatlo, nabanggit ko na rin nga, yung pagdarasal natin must be centered on a relationship with the Lord Jesus Christ. In other words, yung pagdarasal ay pamamaraan. Pamamaraan lang. Para, saan ba ito yun? Para sa relasyon ko sa isang tao, ang Panginoong Jesus. If you could enter into that relationship without prayer, pwede na yun. Of course, hindi naman pwede yun, no? Hindi pwedeng without prayer. But if you could, kasi hindi ang aim natin yung prayer, but to enter into a relationship with the Lord. Kaya kung minsan naririnig ko yung iba, hindi naman masama, pero kukuha pa ng course, di ba? Tapos evening of prayer. Okay, baka makatulong yun, pero hindi ganun eh. Simple lang kasi yung relasyon eh. Ito ang Diyos, ito ako. Siya ay Diyos, ako tao lamang. No? Para pang yung publikano, nung kasama sa templo, nung pariseo, sabi lang niya, makasalanan ako, nandito nga lang ako sa likod eh. Ganun lang eh. No? Ito yung Diyos na nagmamahal, ako nagmamahal rin sa Kanya. So, kung paano ba man yun, okay lang. So, yung goal natin is not to pray. It is not even to pray well. But the goal is to enter into a relationship with God. So, focus not on the prayer, but on the Lord. Diba? Of course, the prayer is the way by which we can grow in that. Tapos, mahalaga rin masabi natin dito, kasi tayo mga Katoliko, yung intercession of Mary and the saints, importante rin niyang pamamaraan para sa ating pagdarasal. Kasi, napakaganda eh. Our Mother Mary, our Mother who loves us so much, at ang mga santo na talagang, uy, santo yan eh. Kaya nandyan eh, kasama nila ang Panginoon eh. Napaka-exemplary yung buhay Kristiyano nila. Pagdarasal rin tayo. Hindi tayo lang ang nagdarasal. No? Pero sila, pagdarasal rin tayo. So, hinihingi natin yung kanilang intercession. Sabi nga ni Father do isang homily kasi yung mga protestante nga, bakit ka dadaan kay Maria at sa mga santo? Ikaw na, may diretso ka naman eh. You have a personal relationship with Christ. Tama nga. Pero may maitutulong din tayo. Ikaw ba, pag may nagsabi sa'yo, may maraming problema, Brad, pagdasal mo naman ako. Hindi kita pagdadasal, diretso ka na lang kay Jesus. Hindi ka nung nasagot mo eh. O sige Brad, pagdadasal kita. Diba? May value yan eh. Pero yung go-between mo, yung intercessor mo, ay ina ng Diyos. Nasa wedding of Cana, kilala niya yung anak niya eh. Kahit na pumalag si Kristo, nung sabi niya, wala na silang alak. Kaya sa akin yun. Pero sabi lang ni Maria, sa mga wine servers, gawin niyo kung ano sasabihin niya. Alam na niya eh. Ayun, si Kristo changed the water into wine. Diba? Ganun ka makapangyarihan ang mahal na ina. She is the Queen of Heaven. Doon sa Old Testament, ang mahalaga doon sa throne, hari, siyempre, hindi yung asawa ng hari, yung ina ng hari. Kung ano ang hilingin ng ina sa hari, hindi makakatanggi yung hari. Yung asawa niya, pwede pa niya tanggihan. Pero yung ina, hindi. So, we go to Mary, hindi lang dahil siya mismo mahal natin, at siya mismo, pwedeng nagdadasal lang tayo sa Kanya. Pero para sila rin ay mag-intercede para sa atin. Kaya yung rosary, napakagandang way of prayer.
sana makasanayan din natin na araw-araw dinarasal natin ang rosaryo. Okay, so yun yung unang pamamaraan pagdarasal. Pangalawa, pag-aaral. Kailangan maintindihan din natin sino ang Panginoon, ano yung kanyang pamamaraan. So hindi lang yung meron kang ang relasyon, okay, pero ano ba inuutos sa'yo? Ano ba yung gusto niyang mangyari? Paano ka ba mabubuhay ng iyong buhay? So, kailangan malaman natin yan. Ang isang pamamaraan doon is study. Ngayon yung study is a deliberate, focused exercise of the intellect. Ginagamit natin ang ating pag-iisip. Hindi ang pinag-uusapan dito yung scholarly or academic undertaking. Pwede rin yun. Gusto mo mag-masters, mag-doctorate sa religious, spiritual studies, pastoral studies, pwede rin yun kasi meron kang paglilingkod na kakailanganin yun. Pero hindi yun. It's not about scholarly, academic. Pero yung proseso lang, the wider process of understanding more about God para mas mahalin natin siya at paglingkuran siya. Paano natin ginagawa yun? Tatlong pamamaraan of study para mas maintindihan natin ng Diyos and His ways. Unang-una, Biblia. Pinakamahalaga, bakit? Salita ng Diyos hindi na nagsasalita ang Diyos ngayon except through prophecy. Diba? Napag-aralan natin kahapon yung prophecy. Ang isang tao will speak in the first person. I, the Lord your God, tell you the way you are to go. So, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng isang tao. Pero, bihira lang yun lalo na sa mga Katoliko, walang pamamaraan na merong ganung prophetic gift na na-exercise. Ito yung Biblia. Napakarami, punong-puno. Na karunungan ng Diyos, pamamaraan kung paano tayo mabubuhay. Tinuturo sa atin, sino ba ang Diyos? Ano bang ginawa niya para sa atin? Anong gusto niyang gawin natin para sa Kanya? Nandito sa Biblia. Basahin natin ang Biblia araw-araw. Depende rin sa ano mo, umpisahan mo ng, nakakita nyo doon sa handout natin, may daily reading. Kasi usually yung mga pumapasok sa ganyang seminar, yung nominal Christian, nominal Catholic. Hindi nagsisimba, hindi nagdadasal, baka makamundo pa. So, pag pumasok, first time, yung Biblia, hindi nga nila alam yung John 3:16, ano yung 3? Saan yung John? Ano yung 16? So, very basic, di ba? Kaya binibigyan natin ng daily, maiksi lang na galing dun sa to, para pag nasa bahay, pagbasahin nila, kasi pag inumpisahan mo, yun na. Binuksan mo ang Biblia, binasa mo, kahit na kakaunti lang, kapiraso lang, yun na ang umpisa. And later on, sana magsasalita ang Biblia. Kasi buhay yan buhay. At hindi na sapat na isang verse lang ang basahin ko, hindi lang 5 minutes, hindi lang 10 minutes, pero pahabain natin yan. Aside from daily reading or prayer and meditation, pag-aralan din natin. So, kung minsan imbis na yung daily reading, kukunin natin ang isang gospel o isang letter of Paul na yun, babasahin natin. Kung kailangan, kumuha tayo ng guide. Meron dyan sa mga Catholic bookstores para mas matuto tayo. So, more deliberate study ito. Ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos dito sa Biblia? And then, gawin nating goal na basahin ang buong Biblia at least once in our lifetime. Sana more than once. Medyo, challenging, di ba? Ang kapal yan. Pero, tagal naman yung buhay natin sana. So, mababasa din natin yan. Huwag mo lang basahin na parang libro. Pag nag-umpisa pa lang, yun ang pagkakamali ko Libro di ba? Okay, paano ka magbabasa ng libro? Kung minsan, titignan mo yung ending, di ba? Pero mabasa ka from page 1. So yun, inumpisa ko, Genesis 1, verse 1. Umabot ako sa chapter 2, wala na At that time, parang boring. Pero ngayon, puno-puno pala yung Genesis na yun. Pero hindi parang libro. So, we might start with the Gospels, and then the letters of Paul, Tapos paminsan may pagkakataon na pupunta sa Old Testament, Basta, goal natin na mabasa yung buong Biblia. So, Biblia, the first way. Pangalawa,
spiritual reading. Mga libro, mga articles na sinusulat. Kahit na yung, may newsletter tayo, di ba? Meron ba? May si Father doon, di ba? Yung kahit na yung ganun lang, no? Mga magazine, no? Pwedeng mag-subscribe. Kasi, pagtapos nating basahin kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa Kanya, ang babasahin naman natin kung ano ang sinasabi ng tao tungkol sa Diyos. Yung tao na hinipo na ni Lord. Kaya nakapagsulat sila ng libro. Kasi kung tayo lang, okay naman yon, pero we don't have to discover all the wonderful truths of the Bible by ourselves. Marami na, 2,000 years na, yung mga teachers of the church, yung mga ibang mga Kristiyano na binasa nila, pinagnilay-nilayan nila, at binigyan sila ng direksyon ng Holy Spirit, tapos sinulat nila, we can benefit from that. Yung insights ng iba, yung paliwanag nila sa certain scripture passage, babasahin natin. So, you don't have to reinvent the wheel kasi nandun na pag-aralan na lang natin ang natutunan ng iba. Tapos pangatlo, that we can learn about that, Bible spiritual reading, at mga pagtuturo at mga preaching. So, later on, kung magpatuloy tayo, dito sa ating Live Christ, Share Christ, mag-o-offer tayo ng iba't ibang mga formation courses. Meron para sa mag-asawa, meron para sa mga teenager, no? Meron para doon sa mga migrant workers, no? Tapos merong iba't ibang yung relasyon natin sa Panginoon, yung relasyon natin sa isa't isa, yung ating emotions, no? Yung paano tayo namumuhay bilang magkakapatid. So, meron tayo niyang ganyang teaching and formation program. And then of course, every Sunday, nandyan yung homily ng pare, no? Na pakikinggan natin. Tayo, swerte na lang, napakagaling ni Father Sandy. Pero kung minsan yung sabi ng iba, bakit kasi yung pare no? Parang hindi ganun yun Kasi hindi yung nagtuturo. Of course, makakatulong pag meron kang exciting preacher, pero hindi yun. Salita ng Diyos ang pinagninilay-nilayan niya. At kung ikaw, buksan mo ang iyong pag-iisip at iyong puso, baka doon sa homily niya na boring, meron lang siyang nasabing isang bagay na yun ang tamang-tama para sa'yo. Ba? Tama na-touch ako, di ba? So, ang mahalaga, yun, na ito ang pamamaraan ng Diyos. At pag yan ang pamamaraan ng Diyos, gagamitin niya yan in spite of yung human instrument na ginagamit niya. And then dito kasi mayroon tayong mga teaching, formation program, nakita ko naman marami sa inyo, begin the habit of taking notes. Kasi ibig sabihin nun, mababalikan nyo. No? Na pag nasa bahay or later on, may nangyari, nasabi si Father Sandy tungkol dito, naalala ko nung hanapin ko nga, ayun, nandun. But it helps you also even in just listening dahil nag-ano ka. So, we can start that habit. Okay. That's the second way pag-aaral. Pangatlo, paglilingkod. So, hinihipo kasi na ni Jesus ang ating buhay, hindi lang para sa atin na umunlad, dumago ang ating pananampalataya at tayo ay maging banal, pero para gamitin din na tayo bilang instrument sa paglilingkod sa ibang tao. So, it's not always, si Jesus at tayo, si Jesus at ikaw, si Jesus at siya. That is, kasi everyone is a personal relationship. Pero si Jesus gagamitin ang bawat isa sa atin to reach out to others so that they might be brought into an intimate relationship with Him. So, kailangan tayo ay maging Kristo para sa ibang tao. So, we take on the mentality of service. Kaya nga si Jesus mismo, alam naman natin, si Jesus, siya ang Panginoon, no? Siya ang amo, pero He had the heart for service. Ito nga sabi niya kasi may isang panahon na yung dalawang kanyang disipulo, si James at si John, kasama pa yung kanilang ina, nagpunta kay Jesus, uy, pag ikaw pumasok sa iyong kaluwalhatian, yung aking dalawang anak, sit at your right and your left.
So, sabi niyo, saan ba yung hinihiling nyo? Alam namin, no? Can you drink of the cup? We can. But anyway, yung 10, nung narinig nila, nagalit sila. No? At hindi naman sinasabi sa Biblia, pero palagay ko lang, nagalit sila, hindi dahil itong dalawang ito ay gusto ng posisyon of glory kasama ng Panginoon na hindi nararapat. Nagalit sila kasi naunahan sila. At yung nasa puso nila, ito bold enough to go to Jesus kasi kasama yung ina. No? Sila hindi. So nagalit sila. Anyway, Jesus took that opportunity to teach them. Ganyan yung mga Gentiles. Sa mundo ganyan. Gusto ng posisyon. Tapos in Matthew 20, verses 26 to 28, "But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you shall be your servant. Whoever wishes to be first among you shall be your slave. Just so, the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Yun. Ito yung Diyos eh. Ito yung Panginoon eh. Kaya nga yung mga Hudyo hindi matanggap. Kasi ang expected nila, yung Messiah, yung hari na bibigyan sila ng kaligtasan sa kanilang mga kaaway sa Romano. No? Eh nung sinasabi na ni Jesus, hindi, mamamatay ako. Tapos nagpapakita siya ay alila, he was taking the lowest place. Nahirapan, maraming nahirapan doon. But that is how the Lord is. And pinakita niya sa atin, nakita natin kahapon yung paghugas ng paa ng kanyang mga disipulo, at sabi nga niya, "As I have done, that also is how you should do." So, pag inuuna natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, maririnig natin na sabihin sa atin, paglingkuran mo naman ang iba. Kaya nga yung, maganda yung sinasabi nila, yung cross, di ba? May vertical, may horizontal. Yung vertical, sa Diyos, kailangan may relationship tayo na gano'n. Pero may horizontal sa isa't isa. Hindi pwede, basta Diyos lang at ako, wala nang pakialam sa iba. Hindi pwede. When that happens, nandun yung two greatest commandments, kung mahal ko ang Diyos, mahal mo rin ang iyong kapwa. So, paglilingkuran natin. But at the same time, it is a tool to growth. Diba? Natutulungan tayo. Kasi, we give of ourselves. Yung definition nga ng discipleship, if you want to come after me, deny yourself. Tapos ang Panginoon, naglingkod. So, when we serve, mas nagiging makadiyos tayo. Mas tinetake on natin the very nature of Christ. Kaya tayo ay natutulungan. So, yun, paglilingkod. Ano yung mga pamamaraan na tayo maglilingkod sa iba? Unang-una, pinaglilingkuran natin ang Diyos simply by the way we live our lives. Yung ordinary lang, na wala kang special na ginagawa. Yung buhay mo lang. Bakit? Nagdadasal ka araw-araw, nagbabasa ka ng Biblia, yung lumalakad ka sa kabanalan. Eh, nakakatulong sa lahat yun. Kasi katawan ni Kristo tayo eh. Di ba? Kung mas dumadami yung katawan na magiging healthy, kasi mas marami nagiging banal, siyempre natutulungan lahat. So, in that way, yung wala akong hindi ko kayo ini-istorbo, basta dadasal ako dito, nagbabasa ako ng Biblia, nagiging banal ako. Tulong na rin yun. Paglilingkod, when all of that do that together, then the body of Christ becomes how it ought to be. Pangalawa, yung paggawa natin nung responsibilidad natin sa buhay. O ito, hindi ka na naman naghahanap ng kung ano-ano pa. Kung ano yung responsibilidad mo sa buhay. May asawa ka, may anak ka, empleyado ka sa tanggapan, worker ka sa parokya, may responsibilidad eh. Gampanan mo lang yan. Yan ay paglilingkod na sa iba at paglilingkod na sa katawan ni Kristo. Pangatlo, pwede kasi natin bibigyan tayo ng oportunidad ng Panginoon na maglingkod sa iba kahit hindi natin hinahanap. So wala pa dito yung hinahanap nating ibang so natural lang. So from day to day, bibigyan tayo ng pagkakataon na yan. So, hospitality.
binubuksan mo yung tahanan para sa iba. No? Tapos kung pagpasok lang nila, kasi kaibigan mo yun, pero makikita nila, may crucifix ka, may litrato ka ni Mama Mary, no? Meron kang estatwa, no? Tapos bago kakain, golden act ka na magdadasal. So, ano na yun? No? Nasishare na natin ang ating Panginoong Jesucristo. Or, nandiyan ka sa parokya, papunta ka, nakita mo yung iyong kapatid, naglalakad, i-offer mo. O, sama ka na. Ganun lang, ganun ka-simple. O, yung kapitbahay mo, alam mo magpupunta sa seminar, yung mag-asawa, pero walang mag-aalaga dun sa bata pang anak. So, mag-offer ka. O, dito muna siya sa bahay. Nandito naman yung anak mo, maglalaro na lang sila, pabantayan pa na lang. Yung mga ganun. May sakit. Bibisitahin natin yung may sakit. So, we serve in the normal circumstances na hindi natin hinahanap, pero binibigyan pala tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makapaglingkod sa Kanya at sa iba. Pangapat, yung actual evangelization. Kasi ang magaling na paglilingkod natin ay ipakilala si Kristo sa iba. Kasi okay lang yung binisita mo yung may sakit, pinakain mo yung nagugutom, tinulungan mo yung mga pangangailangan, pero ang pinakamahalaga na sa pamamagitan mo, nakilala niya si Kristo. So, yun yung ating evangelization. Unang-una sa pamumuhay natin, makikita ng dati nating kaibigan, kapitbahay, kasama sa tanggapan, medyo hindi na siya tayo masyadong masungit. At pag nag-compliment, uy, medyo hindi ka na masyadong masungit. Alam mo naman, ayan, pagkakataon mo na, kasi nag-seminar ako O, yun. No, imbitahan kita. Simple lang yung evangelization No? But yun nga, that we also need to share. Ito kasing ating movement, Live Christ, Share Christ. Sa buhay si Kristo, ibahagi si Kristo. Kaya later on, ang gusto natin mangyari, magkaroon tayo ng pamamaraan para mas malawak ang ating pagpapahayag ng mabuting balita. And we do it systematically as a parish. No? So, yun nga. So, we serve in that way na ibahagi si Kristo sa mas nakararami pa. Panglima, yung i-offer natin yung ating mga resources. Medyo nabanggit natin ito kahapon. Pero yung resources natin, the 3 T's, madaling tandaan, time, talent, treasure. Paglilingkod tayo, bibigay ang aking oras, o yung aking talento, mutugtog ako, o marunong akong mag-alaga ng mga bata, no? At yung ating pera na ibibigay natin para sa Panginoon. Yung ganyan kasi, it is part and parcel of being a Christian. Yung doing good works. Kasi again, while very basic yung ating personal relationship with the Lord at maging banal tayo, pero kailangan tumutulong din tayo sa iba sa pamamagitan ng anuman na ibinigay sa atin ng Panginoon na ibinabahagi natin sa kanila. Ito sabi ni James about faith and works. James 2 verses 14 to 17. What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister has nothing to wear and has no food for the day, and one of you says to them, go in peace, keep warm, and eat well, but you do not give them the necessities of the body, what good is it? So also faith of itself, if it does not have works, is dead. So, hindi pwede sabihin lang, sa sumasamba ko sa Panginoon, ito, tignan mo nga, no? Medyo banal na, no? Pero hindi ka naman tumutulong, hindi mo naman binabahagi yung mga pinapamahala sa iyo ng iyong Panginoon. So, yung ating pagdarasal, yung ating financial giving, tinitignan natin ano ba yung mga gawain sa parokya o ng gawain ng mga ibang mga grupo o movements dyan na pwede kong tulungan para mas mapalaganap ang Ebanghelyo. Tapos tignan din natin kung paano tayo maglilingkod sa ating parokya o yung mga iba't ibang mga grupo na bahagi tayo. So these are all ways by which we make our resources available. Okay, so yun ang pangatlo, paglilingkod. Pangapat,
na pamamaraan para sa pagpalago ng ating pananampalataya ay fellowship. Yung fellowship can refer to anything that the people of God do together. Kasi minsan ang pag-iisip ng tao, fellowship, socialization. Hindi, kung ano-ano. This is fellowship. No? The fellowship of God's believers. Pag tayo nagbibisa, that is fellowship. The people of God coming together. No? Ano yan? Concretization of a spiritual reality na tayo ay isang katawan ni Kristo. Na tayo ay magkakapatid sa isa't isa. So, nagsasama-sama ang pamilya, nagpa-family reunion, nagsasama-sama sila. That's the time of fellowship. Alam natin na hindi pwedeng maging kumpletong Kristiyano ako just by myself. Kailangan ko yung iba. Kailangan ko yung tulong ninyo, pero kayo rin, meron ako maibabahagi para matulungan kayo. Kaya we support one another. And we can only do that kung nagsasama-sama tayo paminsan-minsan in certain activities. So ano yung mga activities na yun? Ayun, sa misa. Ayun, pag nag-prayer assembly at tayo sasamba sa Panginoon. Pag may mga conference ang simbahan. Pag mayroong in-offer ang parokya na pagtuturo o formation program, so kasama natin yung iba, makikita-kita tayo ulit ng ating mga kapatid. Pag tayo ay maglilingkod sa Panginoon, yung mga music ministry, magkakasama sila. No? So baka makikita yun bago, kwento-kwentuhan, tapos magsiserve sila sa misa, pagtapos doon, baka lalabas sila. So that's all part of that fellowship. Or social gatherings. No? Tayo, no, na paminsan-minsan, iimbitahan ng isa't isa o grupo, o makita naman tayo, punta kayo sa bahay, kain tayo doon. That's fellowship. And Christians come together, and that helps build up yung hindi lang yung personal faith natin, pero the faith of the body. Panlima, fifth tool to growth, sakramento, at idadagdag na natin dyan ng deposyon natin sa kay Maria. Tayo mga Katoliko, ito wala yung mga Protestante, pero tayo mga Katoliko, ang pinakamahalagang pamamaraan para sa pagpapalago ng ating buhay spiritual ay ang sakramento. Kasi yan yung channels of grace, yung grasya ng Diyos para pumasok sa ating mga buhay. Now, alam naman nyo, may 7 sakramento, hindi ba? Yung baptism and confirmation, tapos na tayo doon. Hindi na inuulit yun once lang yan Kaya sabi nga natin, kahit yung ating bautismo sa Espiritu Santo, hindi yan a second sacramental baptism. It is the outpouring of the Spirit that is already there, turning on the switch. Di ba? So, tapos yung mga nag-asawa, matrimony. Di ba? Yung magpapare, Father Sunday, Holy Orders, hindi para sa atin yun. Pag medyo malapit ka na, no? Sakramento, ano tawag doon ngayon? Anointing of the sick. No? So yung 5, unless yung mamamatay ka na, pero even that, maybe once lang yun, o tapos nagkaroon ka ng miraculous cure, so the next time na naman ulit. Pero hindi regular yun. Ang regular, 2, reconciliation and the Eucharist. So, ito yung 2 sakramento that we continually avail of. At sabi sa atin ng simbahan, yung confession, once a year required. Now, ibig sabihin kung hindi ka nagkaroon ng mortal sin. Kasi pag nagkaroon ka ng mortal sin, immediately punta ka sa papare. Kasi papamasagasaan ka sa impyerno tuloy mo. So, kasi yung mortal sin, napuputol ang relasyon natin sa Panginoon Diyos. Yung venial sin, hindi napuputol. Kaya yun, okay, saka pa yung aking confession, so okay lang. At least once a year. Pero, sa atin naman kasi, na nakikilala natin ng Panginoon, na gusto natin maging banal, alam natin yung kasalanan ay hindi kanais-nais sa Kanya at nagiging hadlang para sa atin, sana more frequent. Sana more frequent. At kung tayo naman siguro medyo maayos na yung ating buhay, ako I would recommend once a month. Yung maayos na yung buhay. No? Kasi kung parati pa rin nagkakasala, mas dalas-dalasan mo once a week or kung ano pa man. Actually, pag ginawa natin lahat ito, problema sa pare. Wala silang oras, sa totoo lang. Sa totoo lang. Ewan ko, yung pala yung pinakatakutan,
ng obispo at pare. Kung lahat tayo magkukumpisal regularly, once a month, di na matutulog ang pare, di nakakain, magbimisa na lang at pakikinggan ang iyong mga kasalanan. Pero anyway, yun ang mahalaga para sa atin, para malinis. Tapos siyempre, yung Eucharistia, once a week, na nandyan tayo sa linggo o anticipated, mas maganda yung Sunday. Kasi yung anticipated, ano sana yun eh? Yung talagang kasi nanintindihan naman ng simbahan, may nagtatrabaho sa linggo, merong pupunta sa iba, so may anticipated. Kaya lang sa marami, yun na yung ginawang regular, di ba? Kasi mas convenient. Eh hindi yun yung Lord's Day. Yung Lord's Day, Sunday. Pero anyway, basta once a week, on the Lord's Day, tayo magsisimba at mangungumunyon. Ngayon, kasi nakikita natin to, napakalaking grasya. No? Ang Diyos mismo, no? The only way by which we can feel Christ Himself physically, yung misteryo ng ang tinapay at ang alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo, the reality. At itong pagkakataon na si Kristo physically ay papasok ako, templo ng Espiritu Santo, pero papasok siya dito sa templo ito. Wow! No? Sana ma-appreciate natin yun. And kung kaya natin, we should go to the Eucharist even more often. Tapos, devotion sa ating mahal na inang Maria. Yung nga rosary, o merong pilgrimage tayo dito pag-October, meron ba? O kami lang yun, yung grupo namin gumagawa na May. So yung mga ganon, no? How can we have devotion to the Blessed Mother? Nagkakaroon ng Family Rosary Crusade, no? Tapos ngayon yung Emilian Rosaries for the World, no? So magpa-participate tayo doon. Alam niyo si Maria, talagang, well, ina ng Diyos, di ba? Tapos sinasabi natin, parating modelo siya na pagtitiwala sa Panginoon, pananampalataya, servanthood, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word, lahat na yun, ano? Pero si Maria, pinaka-unique sa lahat ng tao, alam naman natin yun. Pero dahil dito, tayong lahat, anak ng Diyos. Si Maria, kasi yung Diyos, tatlong tao sa isang Diyos. Ama, Anak, Espiritu Santo. Si Maria ang may direct personal relationship with the three persons of the Trinity. Tayo anak ng Diyos, siya anak ng Diyos. Pero si Maria, ina ng Diyos ni Jesus. At si Maria, spouse, asawa ng Espiritu Santo. No? Si Maria lang ang tao na the three persons of the Godhead, meron siyang personal relationship in that way. So, napakalaga niya. Tapos ito, pag pinag-uusapan natin ang ating evangelization kasi, pasok ka sa spiritual warfare. Kasi, kalaban mo sa Satanas eh. Sabi sa Biblia, the whole world is under the dominion of the enemy, the evil one. So, pag siyempre, yung tao na hawak ni Satanas, ngayon in-evangelize mo, pinasok sa simbahan, magagalit siya. Kaya automatically we engage in spiritual warfare. Yung spiritual warfare na yun is raging right now in the heavens and on earth. No? Karamihan ng Katoliko, walang pakialam. Ano ba yun? Ano nangyayari gano'n? Pero pag pinakailaman natin at nag-evangelize na tayo, pasok tayo. Right there in the midst of that spiritual warfare, kaharap mo si Satanas, ang ahas, the ancient dragon. No? Si Maria, pag pinag-uusapan ng evangelization, nandyan siya in the whole history of salvation, even before she was born. Kasi yung Biblia is the history of salvation. The first book of the Bible is Genesis, the last book is Revelation. Pag tignan mo yung first book of the Bible, Genesis 3, yung the fall of man, kasi sumuway sila sa Panginoon, pero ito, sinasabi na ng Diyos, I will put enmity, Genesis 3:15, I will put enmity between you, sabi sa ahas, and the woman, and between your offspring. Her offspring will strike at your head, a mortal blow. You will strike at his heel. Ito yung prophecy, the first prophecy of a Savior. So, nung nawala ang paraiso,
Pero nandun pa rin ang Diyos kasi nagmamahal na Diyos, may plano ang Diyos, sinasabi, maaari kayong makabalik. Padadala ko ang sarili kong anak. That was the first prophecy of the Savior. Pero yung nandun, si Adan, si Eva, at yung ahas lang. Katulad naman yung nandun eh. Sino yung kausap ng Panginoon? Yung tatlo. Pero ang pagkakaintindi natin, yung anak na who will crush the head of the serpent is Jesus. At siyempre yung kanyang ina ay si Maria. Kaya nga si Maria, sinasabi na natin, ang bagong Eva. So, right there at the very start, nandun si Maria. Ngayon, pagtiktan nyo, ang Book of Revelation, chapter 12, well, yung dulo ng chapter 11, yung isang vision ni Juan, nakita niya yung Ark of the Covenant. O yung pinag-uusapan natin, Ark of the Covenant kanina. Kasi nawala na naman yun eh. Nawala na naman. Actually, tinago ni Propetang Jeremiah sa kuweba, tapos sinil niya. No? Tapos nawala na yun. Hindi na alam kung saan. Kasi sabi daw, at the time of restoration, doon mahahanap ulit yun. So, nung sabi niya, nakita ko yung Ark of the Covenant in his vision. Siyempre na-excite yung mga Israelita, yung mga Hudyo. Wow, the Ark of the Covenant, ang pinakamahalaga. But immediately following that, Revelation 12, is the vision of the woman clothed with the sun. No? With 12 stars, yun, sa parokya natin, yung ano dito, 12 stars, tapos with the moon under her feet. No? So, ito si Maria. And right after that vision, sabi, war broke out in heaven. Yung bagbata ni Lucifer at ni Michael, tapos tinalo si Lucifer, he was cast out of heaven, siya ay naging si Satanas. Tapos kasi inantay niya ng mga anak si Maria, yung dragon, para kainin. No? Pero hindi siya nagtagumpay, so nagkagera sa langit, at tinalo siya, tinapon siya sa langit, at patuloy ngayon yung spiritual war na yun. So, from the book of Genesis to the book of Revelation, first to the last, the whole salvation history, nandiyan si Maria. Kaya nga para sa atin, hindi lang devotion to the Mother of God, pero as evangelizers, mga sundalo na engage in spiritual warfare, napakahalaga rin ni Maria. Okay mga kapatid, so ito yung mga pamamaraan ng Diyos binibigay sa atin para palaguin ang ating pananampalataya. At dito sa ating Christian Life Seminar, ang ating gustong ibigay sa ating Panginoon, commitment natin sa Kanya, ang ating bautismo sa Espiritu Santo, lahat ito ay pamamaraan lang sa pagpapaumpisa. Kahit nasan pa ba yung ating relasyon ngayon sa Panginoon, pero pagpapatuloy ng bagong buhay sa Espiritu Santo. Yung mga nag-umpisa sa ganito, tinatawag silang mga sanggol kay Kristo. Kaya pinapakain doon gatas. Pero at some point, kailangan solid food na. Kasi nakaraos ka na doon sa pagkasanggol eh. Ngayon, ang goal is maturity in Christ. The new man that is Christ. So, kailangan na lumago, umunlad ang ating pananampalataya. Gamitin natin ang pamamaraan na binibigay sa atin ng Panginoon. At kung tayo ay tapat sa mga pamamaraan ito, hindi tayo madi-disappoint. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Kung gagawin din natin, sigurado magagawa niya kung anong gusto niya gawin sa ating buhay. Amen.